our beloved Boss Mike Cervera. Ano po? Ayan ang topic natin, yung mga kongresista na dapat mauna lang yan mga kababayan. Tinatamaan si Pangulo rito. Pero mga kababayan, may napansin din ako. Oo, bakit tila ba pinagtatakpan yung pong 2022 pababa? Oo, bakit hindi nila binanggit mga kababayan? Pero, oo, kailangan din nating makita yon. Oo, kung binuking nyo na itong nangyari ng 2022 hanggang 2025, abay kailangan din nating malaman yung matagal na at dekada na. Sabi nga ni Pangulo na kailangan ding busisiin. Ano? So mga kababayan, alam nyo na, itong Senado may pinagtatakpan ding iba. Yan, mga kababayan. Pero, nako, eto, nagkalaglagan na. Sumambulat na, sandamukal na congressman, sinabit ni Diskaya. Yan, mga kababayan, ano? Sakto. No? Yung kaninang umaga na topic natin, ano? Nako po, delikado. Oo. Nako. Oo, saldi ko, magpakita ka na. Oo, para maliwanagan. Oo, ang bawat isa. Yun nga yung sinasabi natin kaninang umaga, na kailangan magpakita kayong lahat dyan para liwanagin nyo sa taong bayan. Kayo pala, oo, sabi ng mga Diskaya, kayo pala ang mga sangkot sa sindikato, ha? O yan, mga kababayan ko, ha? Pero walang senador na binanggit, ano? Yan na nga mga kababayan ko nakakapagtaka. Mukhang etong mukha ni Marcoleta, mga kababayan na to, mukhang gumagawa lang ito ng pinipili kung sino mapapasama. Di po ba? Dapat siguro lahat, lahat idawit nyo na. Kasi mababawasan ng kredibilidad ito hong mga Diskaya. Ano po? Kasi mga kababayan, kung pipiliin mo lang kung sino yung gusto mong pasakitan, abay walang kwenta. Pero total naman, naumpisan mo na, dapat tuloy-tuloy na. Sabi nga rito, halatado si Marcoleta. Di mo ba? Bakit nasaan sila Joel Villanueva? Nasaan sila Bongo? Nasaan sila Chis Escudero? Bakit para bang tila inabsuelto? Di ba, mga kababayan ko? So ngayon, mga kababayan, puntahan natin itong kwento ng mag-asawa. Pakinggan ho natin, mga kababayan, itong litanya, itong pagsasambulat ng mga Diskaya sa sandamakmak ng mga kongresista, at talagang dinikdik yung Saldico at yung Speaker Martin Romualdez. Oo, nako, paano yan ngayon? Yung mga tagapagtanggol ni Martin Romualdez, lumabas na kayo. Kailangan ipagtanggol nyo yan. Di ba, mga kababayan ko? Pagtanggol nyo, pangatwiranan ninyo. Kasi baka ang tao ay lubusang magalit dahil dito. Yan, mga kababayan ko. Huwag nyo lang idadamay si Pangulo. Ito na, pasok! Nakatipid tayo ng panahon. Yan na, ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Tulad niyan, yung binabanggit nito, mga kababayan ko. Yung binabanggit nito nung nag-umpisa pa. Ilang dekada na nakaraan yan, na meron na kayong mga karanasan patungkol sa corruption dyan sa inyong trabaho. Bakit ngayon tila ba itong si Marcoleta, mga kababayan, na tila ba dumadaan lahat yung litanya nila Diskaya sa mukha niya? Baka kababayan para bang para bang pinipili lang talaga kung sino yung gusto na isang bulat din Oo,
Di ba? Dapat lahat. Oh, tuloy. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Nakoy, maniwala naman kayo din sinungaling. Pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Oh, edi talaga sumang-ayon na rin kayo sa kalakaran. Ano? Noon pa, abay sumasang-ayon na kayo sa kalakaran dyan. Oh, tuloy. Dahil sa aming paglaban, sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH Dahil? na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Oh, kailan yan? Dapat binanggit mo. 2012, 2016, nag-umpisa. Sabi mo nga. Oh, di ba? Pero mga kababayan, ang pinupuntirya lang eh. Oo, yung 2022 no, 2022 lang. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Naks ng puta, hindi labag sa kalooban nyo yan. Tinamasa nyo. Ha? In-enjoy nyo ng husto. Sinungaling to eh. Sa totoo lang. Oo. Sinungaling, dapat totoo. Hindi pwedeng gawing state witness eh. Napakasinungaling eh. O, tuloy. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at member ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Paulit-ulit daw silang ginamit ng mga sistema ng mga nakapwesto. O, sige tuloy. Kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Kalakaran na yan, mga kababayan, hindi lang ho sa panahon neto, sa kasalukuyang administrasyon nangyayari yan. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Nako, meron pa raw ang mga ledger, mga kababayan, at naka-record pa raw kung kailan nila natanggap yung mga porsyento nila. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City. Nako, asawa yan ni Lani, sino to? Yung bong dating ex daw yata ni ni Willie Rebillame, si Shalani Solidad, mga kababayan. Yan po yung asawa ngayon ni Shalani, yung si Roman Romulo. Oo, mga kababayan. Yung Romulo po, yung congressman. Oo. Yan ho yung kasalukuyang asawa nitong si Shalani Solidad, mga kababayan ko. Mga kababayan, parang si Shalani ngayon parang ano sabi nila, mga kababayan, nepo wife. Oo, hindi po nepo babies. Oo, nepo wife. Oo, parang si Heart Evangelista. Tuloy. Kong Jojo ang Usmag Ilonggo Party List. Nako, Usmag Ilonggo Party List. Oy, pakinggan ninyo, baka mamaya party list nyo yan. Baka mamaya congressman nyo yan. Ayan na, dapat talaga managot itong mga ito. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Michael Vargas. Oy, putang ina nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Talaga naman, Kong Juan Carlos Arjo Ataide of Quezon City. Ataide. Nako, puting nang iyan, kita nyo, mga kababayan, bagong-bago lang ho na congressman yan. Pangalawang term yata. Yan po yung, kung hindi ako nagkakamali, asawa ho yan, ni nung dating partner ni Alden, andali.
May tumatawag eh. Ang dami sabog ngayon ng aking messenger ba? Sa dami ng mga tumatawag. Wait lang ha. Importante lang. Pwede. Naka-live ako. Naka-live ako. Wala stick na yan. Talagang talagang rambulan na. Kaya nga. Kaya nga, sige. Sige, tirahin mo na. Sige na. Sige na. Naka-live ako. Okay na. Yun, mga kababayan ko. Grabe. Taranta mga kababayan, yung mga vlogger ngayon. Ano? Sige. Nicanor Nicky Briones of AGAP Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List. Anwaray. Naku, ang daming mga binabanggit mga kababayan. Baka kilala nyo yung mga congressman na yan na dapat nating panagutin sa bayan. Ano? Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. Occidental Mindoro. Ay, grabe ha. Kasali. Congressman Reynald Arrogancia of Quezon Province. Quezon Province, mga kababayan, baka naman taga dyan kayo. Yung mga congressman nyo, magnanakaw. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Marvin Rillo, taga Quezon City, congressman. Anong distrito? Magnanakaw din daw, sabi nito. Nakaw. Kong Teodoro Haresco of Aklan. Aklan, mga kababayan, sino taga Aklan dyan? Magnanakaw din daw. Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay. Sambuanga, Sibugay. Sabit din. Mandurugas din daw. Kong Dean Asisio of Caloocan. Nako, Asisio. Wala stick na yan mga kababayan. Oy, Asisio, ano na? Magnanakaw din ba yan? Tuloy. Kong Marivic Pilar of Quezon City. Nako, Quezon City, ang daming magnanakaw. Kaya pala, puro baha mga kababayan, ang Del Monte, ang Banawe. Naku, napakaraming baha dyan mga kababayan. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento. Kapalit daw ng mga mga kababayan ng project. Humingi ng porsyento. Ang mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25%. Ay pinipili sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina? Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5. Region 5 baka nandyan yung idol ko, si Pakanan. Mga kababayan, ito yung sabi ko sa inyo, doon lang tayo sa tama. Antayin natin kapag mga kababayan, nabanggit yung Pakanan din ay talagang magwawala ako. Sige tuloy. Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara. Ayun, yung putang ina. Mga kababayan ko, yung Alcantara, binanggit na. Putang ng kakapal ng mga mukha, kita nyo? Laglagan na. DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo. Bernardo, yun yung pinakamayaman daw na, Yusek, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First. Kita nyo yung Ramos. Nako. 6 City. Next, meron pa yan. Wait lang. UPMO. District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First. Undersecretary Robert Bernardo.
District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City. Nako, Pasig. District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila, Deo. District Engineer Edgardo Sipigol of DPWH Bulacan, Sabteo. Ay, nako. District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second, Deo. Oh. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least Kay saldi ko daw yun, mapupunta. Nako, mga kababayan ko, saldi ko, magpaliwanag ka na. Kailangan na marinig ng taong bayan ang boses mo. Ang iyong katwiran din eh. Ay, umuwi ka na, umuwi ka na. Magagaya ka kay ano, kaya, sino to? Kaya Barbie. Baklang mataba na pumayat na. Di ba? Mga kababayan, dapat nating maliwanagan ito. Di ba? Ito na. Hindi ako naniniwala, Boss Tess, 5%. Si 5%. Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang Nako, Speaker, binabanggit ka raw din eh. Magpaliwanag ka na. Kamakailan napakaganda pa naman yung misahe mo. Sabi mo ikaw ay lalaban sa korupsyon. Di ba? Sabi mo yun Sabi ni Speaker, lalaban ako sa korupsyon. Ngayon nasasangkot ka na. Tuloy. ang kanyang malapit na kaibigan. Nako, yan. 25. Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Banggit ang pangalan 25%. Dali. Ang DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Parang halatang halata naman dinidiin nyo sila. Maaaring may mga kasalanan pero bakit parang pinipili lang? Di ba tuloy? Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing uminom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabing pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldi ko. Nako, laging mga kababayan, talagang dinadawit si Speaker tsaka si Saldi ko. Yung mga manananggol ni Speaker dyan, bay kumilos na kayo. Abay kunin nyo na yung katwiran ni Speaker at i-vlog nyo. Di ba? Kailangan yung gawin yan. Abay kawawa naman si Speaker kung hindi niya may pagtatanggol yung sarili niya. Kailangan nyo ng kumilos. Dahil baka madamay pa si Pangulo dito. Tuloy. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldi ko. Nako. Sa lungsod ng Pasig naman, Para kay Saldi ko at para kay Speaker daw uli, mga kababayan. Nako. Mga kababayan sasabihin nyo mga kababayan din ako'y kung ano-ano sinasabi nyo. Ako'y dito lang ako sa totoo, kung ano totoo, doon lang ako. Ayokong pumanig kapag meron talagang kasalanan, Di ba? lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo Nako. sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo. Nako, may bagman pa si Roman Romulo. Congressman ho yan sa Pasig, mga kababayan ko. Nako, grabe, naspak na amin Kung saan 30% Nako. ang kanyang hiningi. Grabe, 30% Roman Romulo, kinukuha mo. Kung 100 million yan, mayroon ka na kaagad 30 million. Grabe, no? Tindi. Mga kababayan? Tindi. Tuloy. Ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit
Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Nako. Kong Nikki Briones of Agap Party List, Agap Party List. Yung Agap Party List na naririnig nyo po ba yon? Agap Party List. Nako, langya kayo. Papa-party list pa kayo eh. Mga mandarambong din pala kayo. Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde. Yun, yung Atayde, mga kababayan, bagong-bagong congressman yan dyan. Ano? Sa may Quezon City. Yun po yung asawa ni Maine Mendoza. Ano po? Yun, mga kababayan. Kita nyo? Kung kala mo talagang mga totoong mahal kayo. Pero mga kababayan, tignan nyo, lumabas na. Alam nyo mga kababayan, kalahati dito. Ako kalahati totoo, yung 20% mga kababayan, meron hong reservation. At yung 30% mga kababayan, meron hong nagmamando. Ano po? Tuloy. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Nako! Kong Iliando Jesus Madroña of Romblon. Nako! Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Nako! Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat namin sinusunod ang bawat spesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Ang galing talaga ni Pangulo, no? Tangin na nyo, Ako na sisisi dyan sa mga flood control. Kayo yung mga nagnanakaw, ni Pangulo. Eto, ilabas natin ang totoo. Lahat kayo, magnanakaw pala putik na yan, no? Pinalamon lahat, mga kababayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong mga basher niya. Ang galing Ang galing lang diskarte niya tuloy. Makakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing. Siyempre, kasapakat nyo alang na hindi papasa yan. Magbubulag-bulagan na lang yan. Ito naman si Curly. Kulutin kita Siyempre, kasama nyo sa sindikato, COA. Kasama nyo sindikato, taga DPWH. Kasama nyo sa sindikato, yung congressman, yung senador. Kasama sa sindikato kayo, mga negosyante na nangungontrata. Sa palagay mo, sisitahin nila kahit na substandard yung ginawa nyo? Kalukuhan nito, babatukan ko to Na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Sabi ko nga, moro-moro na lang yan. Huwag mo nang ilusot yung inyong kasalanan. Nilulusot pa syempre. Di mo ba? Kawawa ang maliliit na Pilipino. Yun po yung Milagros Valenzuela. Tayo kawawa dito Ano po? Yun. Yung correction. Si Sir Atayde po ang binanggit niya, hindi po yung husband. Yung yung tatay, di ba? Tuloy. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Nako, nalulugi pa kayo niyan. Kalokohan yan. Maniwala kayo dyan mga kababayan na nalulugi yan. Magdadrama ka pa Huwag ka na magdrama, tuloy-tuloy mo na. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. Nakanan po tayo na hindi daw gumawa ng ghost project. Ano lang. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na project. Bakit yung project nyo kay First Lady? Di ba? Abay, tinalo nyo rin Kundi ba naman kayo mga makakapalang muka, sasabihin mong maayos. Kita mo, naantala at substandard lahat yung ginawa. At tinuturo kayo ng Malacanang na kayo mismo ang, mga kababayan, ang nangontrata. Leonora Brown, mag-lunch na kayo.
Tatapusin ko lang to. Pagkatapos nito, magla-lunch na ako. Handa po kami tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness. Ang sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan. Nako, nag-apply na para maging state witness. Ito yata yung sinasabi ni Marcoleta eh. Gusto nang maging state witness at magsasabi na raw ng totoo. Nako, mga kababayan ko, tuloy! Ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa Kay Marcoleta, iba yung investigasyon ni Pangulo. Doon kayo dadalo. Ganito ho kasi ang mga kababayan. Ito hong naririnig natin ngayon dito sa mga ginagawang hearing na to, hindi ho yan yung kabuuan ng katotohanan. Ano po? Liliwanagin natin. Yung pong naririnig natin ho ngayon, diyan sa Senado na hearing ni Marcoleta, hindi po ako naniniwala na yan ho yung 100% na katotohanan. Kaya nga ho kung mga kababayan, tayo ay abang na dito ho sa isasagawang independent commission. Na bubuin ni Pangulong Bongbong. Kasi mga kababayan, doon walang sisinuhin. Kahit kamag-anak, kahit na kaalyado, kahit na congressman, kahit senador, kahit mayor, kahit gobernador. Lahat, mga kababayan, walang sasantuhin. Dito ho sa hearing ni Marcoleta, mga kababayan, obvious na meron hong pinagtatakpan Ano po? Nung tinanong mga kababayan kung kailan, sabi ba naman 2022 lang po ito hanggang 2025. Maliwanag naman nung nakaraang hearing, sabi ni Diskaya, nung 2016 sila nag-umpisa. Di mo ba? Nasaan na yon? 2016. Wala na. Wag na natin pag-usapan, Marcoleta. Kaya kumukunot lalo yung pagmumukha mo Kasi meron kang reservation sa iba wag ganoon. Silip ng taong bayan yan, Marcoleta. Abay, maghunos dili ka. Inaabangan na talagang pinag-aaralan ng taong bayan kung ano yung mga ginagawa nyo dyan. Ngayon, sa tingin mo, magkakaroon ba ng kredibilidad yung paghihiring mo? Kung meron kang iniingatang mga tao? Wala. Kung ako sa'yo, pumunta ka na lang kay Vicky Bello. Di ba? Tuloy. Proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Nako. Sign, Pacific of Vizcaya, nagsasalaysay. Nasaan na ngayon si Pakanan dyan? Akala ko ba'y nakikinabang sila dyan? Sabi mga kababayan nung gobernador na Mangmang, yung pong nagde-dredging dyan sa Mindoro. Nasaan na si Pakanan dito? Puro pakaliwa yung utak nyo. Yan ang sinasabi ko, yung mga mabubuting tao, sinisira nyo. Kaya tuloy natututo na gumawa ng masama dahil sa kagagawan ninyo. Imbis mga kababayan, yung mga tao na to, iniingatan, pinupuri, binibigyan ng parangal. Pero kayo mga demonyong mga politiko, ang sumisira sa mga mabubuting tao. Kininayo. Di kayo nagbabain. Di ba? Mga kababayan ko, tuloy, eto na. Notaryado po. For the record, this one statement was notarized by a certain attorney Reynaldo F. Next. Eto na. So, Senator Rapi, baka meron kang may tatanong ngayon. Ayan, Rapi. Tulpo, si Marcoleta. Mukhang may tatanong ka daw ba? Pinagbibigyan ka na. Samantalayin mo na. Sige. One question lang para dito kasi ipa sana yung topic ko iba raw yung topic niya mga kababayan. So nabigla siya mga kababayan nung naging iba yung litanya. Ano po? Naging iba nung litanya. Tama, Boss Mike. Sana tatakbo ka na lang na congressman. Ako, mga kababayan, mapapaaga ang buhay ko. Sa totoo lang,
at talagang baka maisugal ko ang buhay ko para makapatay ng mga kurakot na mga politiko. Ano po? Wag na. Tuloy. Kailan po kayo nabibigyan ng parte nila? Was it before advance, before the project is accomplished, or after the project has been accomplished? Kadalasan po, Ito naman si Tulfo, nagmamaang-maangam pa. Tulfo, parang hindi mo na naman alam yan. Naku, mapagkunwari din tong isang to eh. Akala naman, huy, huwag ka nga ganyan. Parang hindi mo naman alam yung mga SOP advance na mga binibigay ng mga kontraktor. Ikaw naman huwag ka nga magmaang-maangan. Alam na alam mo yan. ano po, Mr. Chair, ano po, kadalasan pag ano na po, yung ma-award yung project, ibig sabihin po, hindi po i-award sa iyo ang project kapag hindi ka po nagbigay. So, ibig sabihin advance. Kita nyo mga kababayan ko? Ganon yung mga kwento ko sa inyo, tumutugma Kapag hindi ka nagbigay ng advance, mga kababayan, sigurado, sigurado hindi mapupunta sa iyo yung proyekto. Di ba? Totoo. Tuloy. Opo, parang ganun po. Minsan naman po, pag may notice to proceed na, hindi ka nila pa kakolektahin, o di ka gagawin ka ng right-of-way project, right-of-way problem. Ibig sabihin, parang mutual termination ang kakarapin mo. Gagawin ka ng kwento, sabihin mo, ganon. Kung hindi ka nagbigay ng SOP, kung hindi ka nakapagbigay ng advance, sigurado hindi na mapupunta sa iyo yung proyekto. Kaya kailangan, pag sikapan mo maibigay yung advance para dyan sa mga kausap nyo sa proyekto na yan, ganon. Sa mga sangkot sa sindikato. Right-of-way problem at saka hindi ka makakolekta kapag hindi ka po yung niloko mo sila. So, in other words, pag nakapag-advance ka na, siguradong na makukuha mo na yung project. Sigurado po. Thank you, Mr. Chair. Diba, mga kababayan ko? Sigurado daw kapag ka nakapag-advance na. Kapal ng mga mukha eh. Mr. Chair, diba? Puro mga sinungaling to. Naniniwala ko kayo rin eh. Etong mukha na to, paniniwalaan nyo? Nako, mapagkunwari yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi pa ako pumapaltos. Eto na. Pasok. po hinihingi nila at magkano po ba yan? Paano ito? Kalyado ni speaker, sige, eto na. Mga kababayan, pakinggan naman natin to. Halos standard po hinihingi nila at magkano po ba yan? Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yun. Opo. Para po kanino raw? Para po daw po kay, lagi ko narinig ang salita nila kay Saldi ko at saka kay speaker po, ang narinig kong salita. Alam mo, Curly, yung ganyan, in fairness kay speaker at saka kay Saldi ko, in fairness, puro lang narinig mo. Puro lang sabi-sabi. Hindi naman papaliwalaan sa korte yan eh. Sa totoo lang. In fairness, pero kailangan, alam nyo, hindi ko kakampihan yung mga yan. Kilala nyo ko, hindi ko kakampihan. Patunayan mo! Ganon, di ba? Hindi yung sabi nila, puro hearsay yan. Oo, di ba? Wag ganon. Kaya nga yung mga tagapagtanggol ni speaker, kumilos na kayo. Anak ng pating, natutulog kayo sa pansitan, pagtanggol nyo. Tanungin nyo na siya. Speaker, paano ba natin to ika-counter? Ganon. Ano ba ang katwiran din Ano ba totoo? Ganon. Anak ng pating kayo. Eto na. Alright, Mr. Chair. I have no further questions. Mr. Chair. Senator Jinggoy. Mr. Chair. Mr. Curly, lahat ba itong mga binanggit mong pangalan na karamihan ay mga kongresista? Lahat ito, 25% ang binibigay mo? Kadalasan, opo. Kadalasan, opo, 25%, di ka pa sigurado sa sasabihin mo. Wala bang mismo ang kongresista mismo ang pumunta sa'yo at binigyan mo ng pera? Kadalasan po, nag-uusap lang po, nag-uutos lang sa COS, pero kadalasan po, for example, si Kong Rillo, kadalasan po, binibigay ko po yun pag nagiinuman kami, o di kaya, yung tao po niya si Bogs Magalong ang pumupunta. Yung Bogs Magalong, kamag-anak ba ni Mayor Magalong yon o kapelyido lang? Teka muna.
tuwing nagiinuman daw, doon daw ho binibigay yung pera. Oo. Tuloy. Pinipick up. Sino-sino pa dito sa mga nabanggit mo mga pangalan na kongresista na talagang sa kanya mo inabot sa For example po, kay Kong Madronya na lang. For example, mismong siya po ang pumunta sa office namin at syempre pagkatapos po noon, tao na lang po niya ang nagdala ng bagay, kotse at saka personal ko rin pong dinoposit yung Sino yung congressman? Grabe mga kababayan, nalalakas ng loob, ano? Dinideposit talaga. O yung mga kakilala ko, cash-cash eh. Oo. Cash-cash yan, no? Kong Madronya po. Madrona o Madrona. Eliano Yung Madrona. sa Sa Romblon. Romblon po. For example, okay. For example, Bulungan mo, Sara. Sabi ni Sara, damay mo yung si isa, yung yung hindi na sumasagot sa atin. Sabi ni Sara Diskaya. Oo, di. Sama mo yung isa, yung hindi na sumasagot sa atin. Oo. Alam nyo, tingin ko, mga kababayan ko, tingin ko na-pressure na itong lahat ng ito, mga kababayan. At may nakausap dyan na mga senador para ho ito pagsalitain ng ganire. Tuloy. example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko. Dahil, hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari... Kita nyo mga kababayan, ito ho yun. Yung kinikwento ko uli sa inyo noon. Na may mga sumasali dyan mga kababayan na nanggugulo sa bidding. Oo. Yun po yun, ganon. Yung tinutukoy nito. po nito, napilitan na lang po ako magbigay para i-award ulit sa panibagong bidding. Pero na-mutual terminate na po yung project. So, nangyari po nito, mataas, syempre, pero hindi 25%. 18% lang po. 18% daw. Hindi daw mataas yun. Magkano yung 18%? Laki-laki na nun, no? Meron po ba kayong resibo, Mr. Chair, not resibo actually, na corresponding document na naibigay mo na itong komisyon ni ganito, o wala? Wala po resibo kasi hindi naman po sila paperless, paper trail. No paper trail po lahat ng transaction, pero meron po kaming voucher. Ang voucher po namin, ledger po pala, ledger, wait, based on ano pong sinabi ko sa... Dala mo yung ledger mo? Dala mo yung ledger? Hindi po. Bigay mo? Hindi po. Ledger lang po yan sa office namin. Pero siyempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kumbaga, para matandaan lang po namin na nung panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng ganitong halaga. Per hour, siyempre, para malaman po na, records lang po namin. Mr. Chair, I move that we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here in the committee, Mr. Chair. Yes, pwede mo bang ipadala sa amin kung ano man ang tawag ninyo? Kasi dapat pinadala nyo na. Sabihin mo, sino ba yung nagsalita dyan noon? Na punta-punta ka dyan tapos wala ka naman palang dala. Alam mong nasa hearing ka, si Jinggoy yun. Di ba? Dapat pinadala nyo. Parang ang bait-bait nyo sa Diskaya. Nakakapagtaka lang, Ako yung nagtataka lang mga kababayan, para bang, di ba? Parang may tinatago talaga, parang kulang na lang i-baby ni Marcoleta. Kulang na lang i-baby ni Marcoleta tong mga Diskaya. Di ba? Eto, tingnan nyo. Sabi ni Pinky May, talaga ba? 2022 o to 2025 lang may ledger? Ayan na nga, di ba? Walang tingnan nyo. Po kami voucher. Ang voucher po namin, ledger po pala, ledger, wait, based on ano pong sinabi ko sa... Dala mo yung ledger mo? Dala mo yung ledger? Hindi po. Bigay mo? Hindi po. Ledger lang po yan sa office namin. Pero siyempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kumbaga, para matandaan lang po namin na nung panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng ganitong halaga. Per hour, siyempre, para malaman po na records lang po namin. Listahan, records, para reference nyo kung saan napupunta yung pera nyo. Ganon. Mr. Chair, I move that we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here in the committee, Mr. Chair. Yes,
pwede mo bang ipadala sa amin kung ano man ang tawag ninyo, kung ledger, anything that will indicate the payment of the alleged commission to each and every member of Congress subject of your sworn statement? Ang dala ko lang po dito ay summary lang po ng mga ledgers. For example, Office of Presidential, ano bang ibig sabihin? OPAB, ibig sabihin, Office of the President Areas Visayas, parang ganun yata, ibig sabihin ng OPAB. If I may, Di pa kabisado kung ano ibig sabihin ng mga mga katungkulan ng mga binibigyan niya. Mr. Curly, yung record mo ba, nagsimula, anong taon? Yan, magandang tanong ni Jinggoy. Minsan, mga kababayan, may silbi talaga to si Jinggoy, ano? Ha? Tingnan nyo mga kababayan yung tanong. Sabi ni Jinggoy, mga kababayan, anong taon daw nag-umpisa yan? Record mo ba, nagsimula, anong taon? Anong taon? Mr. Curly, yung record mo ba, nagsimula, anong taon? Yan. Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po nito. What about before to 2022? Wala ka record? Di ka Wala pong... Ay, nako, pukin ang ina nyo. Moro-moro, mga kababayan. Ano? Moro-moro ito. Kita nyo? Obvious na obvious, mga kababayan. Scripted itong hearing na ito. Itong hearing ni Marcoleta na to, mga kababayan ko. Moro-moro! Wala, hindi paniniwalaan. Hindi paniniwalaan ito ng mga tao. Di ba? Bakit ganun? Bakit 2022 hanggang 2025 lang ang meron kayo? Maliwanag ho nung mga nakaraan, mga kababayan, ni sinabi. Nag-umpisa kami sa DP 2012, 2016. Nasaan yung mga yon? Anak ng pating naman talaga, Jinggoy, hamunin mo na nga lang si Marcoleta, magsabunutan kayo. Di ba? Magsabunutan kayo o kaya sabay kayong magpa-parlor. Magpa-hot oil, gano'n, ha? Magpakulay. Di ba? Wala, stick na to. Walang kredibilidad, mga kababayan. Ito'y panggagago na naman, no? Isa na naman panggagago sa ating mga Pilipino itong ginagawa ng mga senador na ito. Ginagago tayo eh. Di ba? Ako mga kababayan, sabi ko sa inyo, naniniwala ako 50% na talagang kailangan panagutin lahat ng mga congressman ng mga nakinabang diyan. Yan na nga yung ating topic kanina, di ba? Topic natin kanina yan eh. Na yung mga congressman dapat panagutin. Di ba? Huwag linlangin ang bayan. Congressman, dapat unang kasuhan. Ganon. Di ba? Grabe naman ito, mga kababayan ko. Kanino bang idol ito? Missy Cruz, idol mo ba to? If I may, Mr. Curly, yung record mo ba, nagsimula, anong taon? Yan. Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po. Kita nyo, obvious na obvious. Halatang halata po na gustong siraan yung administrasyon ni Pangulong Bongbong. Bakit nagkaganon? Sabi nyo, dekada na kayo. 23 years kanyo na kayo ay nandiyan sa negosyo na yan. Bakit ngayon? Ang tanong, kailan nag-umpisa? Bakit 2022 lang? Tinapat talaga doon sa panunungkulan ni Pangulo. Nako, Marcoleta. Wag naman ganyan. Napaghahalata ang aso ka ni Digong eh. Wag ganon, Senator. Napaghahalata ang aso ka ni Digong. Tuloy. What about before to 2022? Wala ka record? Di ka Wala pong, hindi po kami nagre-record kasi sumasali lang po kami sa bidding. Kita nyo, nung 2012 daw, mga kababayan, malinis sila. Dahil nung 2012, gusto sabihin, wala kaming ginagawang ganyan mga SOP. Naniniwala ho kayo ron, mga kababayan? Tuloy. So, Mr. Chair, I move that we subpoena duces tecum all the documents or the ledgers that are in possession of Mr. Diskaya. Wala nang nag-follow up dyan, mga kababayan. Wala nang nag-follow up. Kung si Marcoleta yan, bakit ganon?
O, di ba, mga kababayan? Bakit ganon? Gaganon agad yan. Magagalit agad. Bakit 2022 lang? Bakit hindi kasama yung mga 2022 pababa? Mag-rewind tayo hanggang sa nabanggit mo na nga yung 2016. Di ba? Hanggang nabanggit yung 2016 mga kababayan, di ba? 2016 tuloy. Nabanggit yung 2016. Nabanggit yung 2012. Nasaan yun? Kita nyo, itong mga senador, wala nang magpa-follow up. Tuloy. Mr. Diskaya, Seconded, Mr. Chair. Mr. Diskaya, narinig mo ba yung motion ni Senator Lacson, Jinggoy? Jinggoy na ano? Kailangan ninyong ipadala sa Blue Ribbon. Teka muna, kukutusan kita eh. Teka muna, tanungin mo bakit 2022 lang? Yun ang gustong malaman ng taong bayan. Bakit 2022 lang yung binanggit na meron silang ledger? Nasaan yung 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014? Yun! Tanungin mo! Paparlor ka nga sa akin? Nang pating, Lahat ng mga mapagbabasihan nating kung ledger man ang tawag nyo, kung ano man, hindi na alam ang nomenclature, pero mapagbabasihan na pwedeng matukoy na nagbibigay nga kayo ng komisyon sa mga taong binanggit nyo sa inyong sworn statement. Kita nyo, pilin-pili lang? Wala ho. Walang kredibilidad itong moro-morong ito mga kababayan. Pero ako'y naniniwala, mga kababayan ko, na talagang kailangan mapanagot itong mga kongresista. Lagi ko itong sinasabi. Itong mga politiko, senador, kongresista, mayor, gobernador, lahat sila. Mga kababayan, hindi makakabuo ng mga proyekto yan, mga yan, kung hindi maglalabi ang mga hinayupak na yan. Nako, ewan ko, mga kababayan. Kutusan mo na yan, boss. Kaya nga eh. Di ba? Bahala na kayo dyan. Kung ano masasabi nyo dito, mga kababayan ko. Dahil para sa akin, mga kababayan, kalokohan itong ginagawa nila to. Di ba? Mga kababayan, bahala na kayo dyan. Panoorin nyo na lang sa hearing. Itong mga karugtong yan. Ayoko nang ituloy. Nabibisit ako. Lord Glenn, nakakabisit. Leonora Brown. Huwag ganun. Nilinlang nyo na ng una ang taong bayan, susundan nyo pa, pangangalawan nyo pa, pangangatluhan nyo pa. Hindi na kayo naawa. Hanggang kailan nyo lulukohin ng taong bayan? Sige nga, kayong lahat ng mga politiko, huwag kayong magmangmangan. Aminin nyo na, nasangkot kayong lahat dyan. Yan, mga kababayan ko, ang aking masasabi. So maraming salamat at talaga naman, kailangan ko magpalimig ng ulo ngayon. So kita-kita na lang tayo mamaya. Muli, maraming salamat sa pagsama at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Opo, wag niyo kalimutan mag-like bago umalis. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Severa.